Sure yan. This segment. Ready ka na ba? Deep Dive In! Deep Dive In! Richard. Alam mo ba, dati kasi ano yan Dati po yan, Deep Dive with Richard Haydar. Natanggalan. Yan kasi yung pangalan ng Ito na yung Deep Dive with you. Richard, ano pala I dito? mean, una-una, not to agree necessarily with Dino, pero to be honest, there are always questions gaano ka-independent yung mga scholars sa China. Kasi alam natin, yung iba, I think, member pa ng Communist Party, yung iba naghahanap buhay, yung iba gusto mag-promote, di ba? At alam natin sa China, kahit academic or scholar ka, kahit meron kang objective analysis na hindi tugma dun sa party line, may consequences yan. So, let's be honest, hindi ito katulad natin dito sa Pilipinas na kung may isang academic sa isang reputable institution na nagsabi na isang bagay, yung iba worth to debate, diba? Pero ito, I wonder what's happening here. But sa pagkalan ko, this symposium also had scholars from Shanghai, from different top universities, so hindi lang yan from Jinan, where basically actually they have Philippine experts there. I think some of them had visiting positions dun sa isang institution which I've been affiliated with recently. So, I mean, these are people who should have known Philippines better. But I think timing matters, context matters. Sa isang banda, I think China, napaka-concern nila dun sa ating growing alertness to potential contingencies sa Taiwan. Right? In fact, bago ako pumunta dito, we did a war game in Germany about ano yung mga potential responses ng US allies katulad natin if, God forbid, may atake sa Taiwan galing sa China, no? But of course, hindi naman tayo nakatunganga lang. We have more exercises malapit sa Taiwan. Binibuild up natin yung ating military presence sa may Mavulis na napakalapit sa Taiwan. Nagko-coordinate tayo with Japan and the US, among other allies, to potential contingencies in Taiwan. So, nakakabahala yan sa China, na parang para sa kanila, nakikialam tayo doon sa kanilang internal affairs, no? At of course, now, na ang Pilipinas at Japan ay nagko-coordinate din sa ating maritime boundaries, kasi wag natin kalimutan, doon sa Western Pacific, sa Philippine Sea, may mga territories din ng Japan dyan, yung Okinawa, Hiroshima, among other things, yun yung southernmost nila. Kasama niyan sa Philippine Sea. So, kailangan din natin i-delimit yung ating boundaries with Japan. So gusto ng China, hindi sila ma-box out dyan. Kasi for China, two things, no? Unang-una, they see yung kanilang reoccupation of Taiwan as part of a package deal. Hindi lang nila gustong kunin yung Taiwan, but yung paligid niya. So kasama dyan yung Batanes, Western Pacific, Southern Japan. Pero pangalawa, of course, ayaw din nila na ang Pilipinas, Japan at US magiging more tight yung kanilang collaboration. And in fact, para sa China, hindi lang nila gusto i-dominate yung tinatawag na First Island Chain. Kasama dyan yung West Philippine Sea, South China Sea Basin, at East China Sea. Pero kasama din yung gusto nilang i-dominate yung second island chain. At dyan kasama yung Philippine Sea at yung maritime boundaries na gusto natin i-delimit. So Dino, bago ka maantok, ang point ko lang dito. Gising ako! Grabe mo control out dito, Oo. Bago ka maantok, ang point ko lang dito is, naintindihan ko bakit sila reactive na ganyan. Pero yung substance ng sinasabi nila ay napaka-questionable. For instance, parati nila in-invoke yung Treaty of Paris. Na alam natin walang basihan sa modern international law. In fact, dun sa Treaty of Washington natin, klarong-klaro na kasama yung Batanes. In fact, meron tayong continuous exercise of sovereignty and control doon sa area na yan for hundreds of years, going back to the province of Cagayan, no? 3-4 centuries earlier. So, and nakakatuwa din kasi I think may isang scholar na nagmamagaling dyan sa China nagsabi, kung titignan mo, tayo mga Ilocano, actually yung language natin ay similar doon sa indigenous people sa Taiwan. Well, parang mali yung argument na yan because that just shows na hindi Chinese ang Taiwan. Because yung indigenous people sa Taiwan ay ang lapit sa atin. In fact, the first time naalala ko, pumunta ako sa museo sa Taiwan, na-realize ko, napaka-similar sa amin sa Cordilleras. Yung culture nila, yung civilization nila, yung texture ng kanilang mga arts and craftsmanship. So, in a way, I'm not sure tumutulong sa kanila. But for me, what's important is, i-adopt ba yan ng Chinese government? Etong mga scholars na ba yan ay nag-feelers na ba ng next phase ng Chinese expansionist claims or nagtatroll ng gugulo or naghahanap buhay lang? Kung naghahanap buhay lang, intindihin lang natin, wala naman talagang masyadong independent academics dyan sa China. Susugan ko lang yan walang academic freedom sa China definitely kasi pagka against ka sa posisyon ng government, wala, hindi pwede. Meron kang freedom of speech pero yung after speech mo, hindi ko na alam. Pwede mo sabihin. Pero kung hindi nakita bukas, hindi ko na problema yan. So yun yan. So yung pangalawa, nakita nyo ba yung mga video kanina doon? Sobrang ganda niyang Batanes ha. And gusto ko lang sabihin yan kasi the last time I was there, sakto nakikipag-usap yung local tourism nila with
Alam mo kung sino? Chinese. Mga Taiwanese, Taiwanese. foreign affairs. Alam mo, tapos right, nung nag-uusap sila, parehong-pareho nga raw sila ng local dialects. Alam mo ang sabi ng mga Ivatan ng mga tao dyan, napaka-beautiful, honest people. Sobrang ibang klase yung 100%. culture dyan sa Batanes. I've been there twice. It's the most beautiful thing I've seen all over the world. Yung Batanes, ibang Parang klase. Scotland yung dating niya, no? May parang Mas maganda sa Scottish Yeah, mas maganda nga, pero grabe, kakaiba siya, no? Yeah. So, yung mga Ivatan, alam ba sabi nila? Ano sabi? Actually, yung mga Taiwanese, baka ibatan yung mga yun. Exact. Yun ang sabi nila. baka Mga mag-backfire Ibatan. na yun. Kaya nga, so sabi ko, baliktad. Actually, yung Taiwan, kiniklaim nga ng mga atin. Batanes eh. Ng mga Ibatan eh. So, I doubt na mas malakas yung argument ng China na Chinese yung mga Ibatan. Kasi yung mga Ibatan, mas malakas yung argument na similar sila dun sa mga first people of Taiwan. Tandaan niyo yung history ha. Ang China ang pumunta sa Formosa, 'di ba? And may mga tao na doon na medyo similar sa mga Ivatan. So, historically speaking, I think there is a huge argument to say, no, na mas similar yung mga Ivatan doon sa Chinese than the other way around. Well, nagsalita naman nga yung National Historical Commission of the Yeah. Philippines na undisputed yung historical records na yung mga kababayan nating Ivatan ay for the longest time dyan na sila sa Batanes, no, at meron silang trading relationships with others, kaya nga plausible yung sinasabi yung kwento ni Dino na maaaring meron talaga silang relationship. Correct. May mga exchanges sila from the first people of Taiwan, di ba? Hindi naman yan na malayong-malayo sa kaisipan, no? Pero ang malayo sa posibilidad at hindi talaga at pawang hindi katotohanan yung 9-dash line ng China. Talagang drawing lang yan sa map, di ba? Na kiniklaim nila na merong batayan. Pero mahalaga nga sinasabi ni Richard yung timing. Ang timing din ito kasi isang timing we're celebrating the 1 decade, the 10 years of the arbitration award, no, by on the West Philippine Sea issue. Na isa sa pinakamalaking nakuha natin diyan panalo ay na yung 9-dash line ay walang batayan, pinabulaanan. Hindi nga lang nakikinabang diyan ay Pilipinas, kundi pati mga karatig nating bansa dito sa Asia, no, na wala palang batayan yung 9-dash line. So, ako, lalagay ko lang yan doon sa ganung konteksto na wala din niyang batayan, no? Medyo out of thin air, no? Out of ano lang na kiniklaim nila na kanila din yung Pero sabi ni Batanes, Marcoleta, diba? di mo rin mahanap ang West Philippines Hindi. sa Kaya nga Google ito ang Maps. tanong ko. Alam mo, yung mga Chinese academics or mga academics based in China, Mga senador. I have no issue kung sila ay may mga ganyang pag-aaral. Ang issue ko ay, what about the Philippine academics? What about our Philippine officials, no? Anong magiging posisyon ng ating mga sariling kababayan? At yun ang dapat nating bantayan. Meron ba dito sa loob ng ating bansa, kapwa nating Pilipino, propesor, mga nasa pamahalaan, senador, kongresista, na kesa magsama-sama tayo na sabihin sa Chinese academics na to, sa China, na atin ang West Philippine Sea, walang batayan ng 9-dash line, atin ang Batanes, baka sila pa yung magiging source ng propaganda dito sa ating bansa. Diba? Iba nga natin Yun kasi- ang malaking problema. Kung may papatol dyan sa ganyang panawagan ng mga di umano'y Chinese scholars, di malalaman na naman natin kung sino yung mga chinador talaga at mga... Nagsalita na ba ang... kasi DFA nagsalita na. Kinakatawan nila ang Pangulo, di ba? Nagsalita na po ba ang ikalawang Pangulo natin? Nagsalita na po ba ang ating mga senador? Sure ako si Senator Marcoleta hindi nakapagsalita tungkol dito. Di ba? Ay, ako, nakakulong si Laila de Lima, nagre-release kami lagi sa West Philippine Sea ng handwritten dispatch. So, hindi excuse yung pagkakakulong mo na hindi ka magnindigan para sa bayan. Pinakita na yan ni Laila Sa de Lima. hospital nga wala sa kulungan. Pero mas alam mo, honestly, mas type ko yung response na lang ni Gibo na joke lang yan. I mean, ang problema ko baka mapansin pa sila, sumikat pa tong mga troll academics na yan sa China. Minsan pagtawanan mo na lang kasi it's not worth it talaga, to be honest. Kaya nung unang tinatanong sa akin, sabi ko, papatulang ko ba kung anong pinagsasabihin lang kung ano-anong symposium dyan sa China. But then again, knowing China na minsan nagsisimula lang dun sa mga obscure academic studies, next thing you know, official policy nila, of course, I'm saying, hindi rin dapat tayo complacent. But tama rin si Clive, dito makikita mo talaga na iritang-irita pa rin ang China sa arbitration award natin, which is the best proof na effective siya. Kasi kung hindi naman effective yan, kung piece of trash paper lang, as Tatay Digong, the Chinese embassy said nila. Di ba pareho lang yun? Chinese ambassador and Tatay Digong? Medyo may Hindi mga yan sinanimous. Ay wait, nakakulong ba yung Chinese ambassador? Hindi pala. May dialectical dynamics dyan. Minsan parang nauna pa si Tatay Digong. Ay, gusto rin namin yun, dagdag namin. Medyo advanced yung innovation R&D ng DDS natin kaibigan. No, but speaking of this, I mean, for me talaga, it's very important na we don't take him that seriously. But at the same time, let's
also not forget, may impact talaga yung arbitration award natin. Of course, wala naman tayong ilusyon na ang isang superpower katulad ng China ay overnight i-give up niya yung claims niya. Pero nakikita din natin na naipit sila. Tama yung sinabi ni Clive, Vietnam ginagamit yung ating arbitration award to actually claim yung kanilang exclusive economic zone and rights, including dyan sa Scarpa Shoal. Iba pa yun, iba Medyo pa yun, problema iba pa din yun, yan. iba pa yun. Pero kaya naligtas din yung ibang tao natin kasi may mga illegal na Vietnamese doon. Yung Malaysia, ginamit yan. Noong 2019, nag-file sila na extended continental shelf sa United Nations to challenge yung claim ng China. Yung Indonesia, na actually hindi kasama sa South China Sea, sa sobrang, let's just put it nicely, sa sobrang, pwede ba natin sabihin kapal mo ka? Na, yung 9-dash line kasi Pwede, sobrang malawak siya. Kabaliwan, sa sobrang kabaliwan. Umabot pa sa North Indonesia. na Tuna Sea. Kaya ba't yung China, kina-question na, ba't yung Indonesia kina-question yung 9-dash line para lang hindi apektado yung Natuna area nila na very resource-rich, fisheries-rich. So actually, nakikita natin yung mga kapitbahay natin and I expect even the Bruneians will leverage this. So this is our gift to the entire community. And lastly, ginagamit din ito ng mga international players, hindi lang US, India, Japan, European powers. Pag nagsasail sila dito sa ating karagatan, yun yung basehan nila to call it West Philippine Sea, katulad ng mga Indian Navy, or to Wala say namang West Philippine Sea. or to say na walang basihan yung claim ng China, including when the warships of other countries pass through within 12 nautical miles na mga fake islands na ginawa ng China. So hindi lang fake scholars, may fake islands din sila. So we need to challenge that. And kudos sa mga lahat ng mga kaibigan natin na hindi lang ngayon, syempre uso na ngayon maging anti-China, pero nung time ni Digong, maingay pa rin sila. Even though there was a very high risk na talagang kung ano-anong mangyayari sa'yo. And yet, they held the line. Kaya nga, a decade in, we have made a lot of gains. So sana tuloy-tuloy lang itong struggle Oh, ito. for the West Philippine May Sea. ano lang ako, na-time out muna. Teka lang. Dito lang na! Deep dive!